Rejoice and be glad. Your reward will be great in heaven. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. When Jesus saw the crowds, he went up the mountain, and after he had sat down, his disciples came to him. He began to teach them, saying, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are they who mourn, for they will be comforted. Blessed are the meek, for they will inherit the land. Blessed are they who hunger and thirst for righteousness, for they will be satisfied. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Blessed are the clean of heart, for they will see God. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Blessed are they who are persecuted for the sake of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when they insult you and persecute you, and utter every kind of evil against you falsely because of me. Rejoice and be glad, for your reward will be great in heaven." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang gabi po sa inyong lahat. At pakibati po inyong mga katinig, magandang gabi kapatid. Siyempre ngayon po ay last ng linggo ng unang buwan ng bagong taon 2026. No? Papasok na po next week ang Pebrero. At buhay na buhay pa po tayo. Kaya po palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord, sa patuloy na buhay. Ngayon po ay tinatawag na Pro-Life Sunday. Paano po tayo magiging pro-life? Ang pagiging pro-life, dapat po ang ating buhay ay buhay kabanalan. At paano tayo magiging banal? So, kailangan umiwas tayo sa masama at gagawa tayo ng tama. Dalawang bagay. Gusto niyo po ba ng niluto na hilaw? Sino gustong kumain ng hilaw na niluto? Karamihan po sa atin, okay? Ayaw ng hilaw. Kailangan lutong-luto. Okay? Kaya naman, ito po yung sinasabi na life has to be complete in order to become holy. Dito po sa Ebanghelyo, napakinggan po natin ang Beatitudes. 8 Beatitudes. Kung paano magiging banayad, magiging banal. Nanggaling po ito kay Matthew. Si Matthew po, ang tingin kay Jesus ay the new lawmaker. So, new. Sapagkat sa lumang tipan, sino po ang lawmaker? Moses. Ano po sa lumang tipan? Ang lumang tipan ay merong, kung nandoon si Moses, yes, 10 Commandments. Very good. At dito naman sa New Testament ay the Beatitudes. 8.
Ten Commandments and Beatitudes. Mga kapatid, kung gusto po natin ng buhay kabanalan, pagsamahin natin ito. Bakit? Kasi nga po, sa Ten Commandments, ano po napapakinggan natin doon? Thou shalt not kill. Thou shalt not steal. Thou shalt not covet. Puro bawal, bawal, no, no, no. Yung mga ayaw na, yung mga dapat hindi gawin. Tama? Pero, dito sa Ebanghelyo, blessed are those who are poor. Blessed who are meek. Blessed who are peacemaker. Blessed who are righteous. Ibig sabihin, yung gagawin mo naman. Yung gagawin mo. My dear friends, we are Catholics. Tama po ba ako? Meron pong dalawang klase ng kasalanan. Ano po yun? Sin of commission and sins of omission. Ano yung sin of commission? Yung ginawa mong bawal. Okay? At kasalanan, sin of omission, yung hindi mo ginawang tama. Ano tayo doon? Tayo po ba ay focus lang sa no, no, no? Then, focus na tayo sa no, no, no? Wala na tayong ginagawa. Kasi parang iwas. Iwas dito, iwas doon. Then, parang iwas, walang ginagawa. Pero gusto ni Lord na meron tayong gawin. Kaya, to become peacemaker, to become meek, to become poor in spirit, may gagawin ka. Okay? Don't omit yung tamang gagawin. Yung kumpletong kabanalan, yung kumpletong buhay, ay pagsamahin po natin. Yung iwasan po natin ang maling ginagawa at gumawa tayo ng tama. Yan po ang kabuuan ng ating kaligtasan. Kapag umiiwas lang tayo at wala tayong ginagawang tama, naku, hilaw ang ating pagiging Katoliko. At kapag puro tama naman ginagawa natin, hindi naman tayo umiiwas sa mali, hilaw din ang ating pagiging Katoliko. Kaya mga kapatid, okay? Huwag half-baked. Huwag half-baked. Ang tunay na kabanalan, tunay na buhay, iwasan ang mali at gumawa ng tama. Huwag paghiwalayin, parating pagtutungin. Kaya mga pagkapatid, yun po yung grasya na hihiin po natin ngayon sa ating Panginoon. Na sana, kung gusto natin ng tunay na buhay, tunay na kabanalan, dalawa ang ating gagawin. Iwasan ang mali at gumawa ng tama. Amen.